Ang gabing dapat sana ay kagalakan, naging matinding hiya ko. Ang aking manugang, si Carmela, inilagay ako sa mesa ng mga sawi. Nag-iisa akong nagsilbing ilaw ng tahanan sa loob ng 2 dekada. Pero para sa kanila, wala akong dangal. Ginawa niya akong katatawanan. Pero may lihim na yaman akong hindi nila alam. Sa gitna ng kahihiyan, isang misteryosong estranghero ang lumapit at bumulong. Siya ang aking trump card. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Magiging lesson ito sa kanila. Kung nakaranas ka rin ng pangmamaliit, kwentuhan mo ako. I-like at i-share. Saan ka nanonood? Tiniyak ng aking manugang na alam ng lahat sa kasal na ako ay isang nakakaawang matandang dalaga. Inilagay niya akong mag-isa sa mesa ng mga sawi at nagpakalat ng mga masasamang kwento kung paanong ako ay isang kaawa-awang babae na hindi man lang piniling pakasalan ng sariling ama ng aking anak. Ngunit nang bumulong sa akin ang isang misteryosong estranghero, magpanggap ka na kasama mo ako habang kumakain. Ang gabing dapat sana ay magiging pinakamasamang bangungot ng aking buhay ay naging pinakamatamis na paghihiganti na maaari kong isipin. Ngunit bago ako magpatuloy, tiyakin na kayo ay nakasubscribe na sa kanal at sumulat sa mga komento kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Habang nakaupo ako ng nag-iisa sa pinakamalayong mesa sa bulwagan, pinapanood ang lahat na nagsasaya sa kasal ng aking kaisa-isang anak. Hindi ko maiwasang isipin kung paano ako napunta roon. Ang pangalan ko ay Lina, ako ay nasa edad 42. At ginugol ko ang huling 23 taon sa pagpapalaki kay Marco nang mag-isa matapos maglaho ang kanyang ama nang malaman nito ang tungkol sa aking pagbubuntis. Hindi ito madali, ngunit nagawa kong ibigay sa aking anak ang lahat ng kanyang kailangan, pagmamahal, edukasyon at mga magagandang asal. Lumaki si Marco at naging isang talentadong abogado. Sa law firm niya nakilala si Carmela, isang ambisyosang dalaga mula sa isang tradisyonal at mayamang pamilya. Mula sa unang sandali na nakilala ko siya, pakiramdam ko ay may mali. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang lumang paninda. Ang kanyang mga puna ay laging may dalang pang-aalipusta na hindi man lang niya sinubukang itago. At Lina, hindi mo ba naisip na mag-asawa ulit? Siguro napakalungkot mamuhay ng ganoon. Sinabi niya nang may pikeng tamis habang naghahapunan kami bilang pamilya. Sabi ni Marco, hindi mo raw talaga nalampasan ang trauma ng pag-iwan sa'yo nung buntis ka. Anong hirap, no? May mga babae talagang hindi kayang panatilihin ang lalaki. Lagi akong sumasagot ng may magalang ng ngiti, nilulunok ang galit. Masaya ako sa pagpapalaki kay Marco. Hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng asawa para makumpleto. Aba, oo, syempre. Sagot niya na may nakakalasong ngiti. Iyan ang sinasabi ng lahat ng babaeng nag-iisa para makatulog ng mas mahimbing sa gabi. Tila hindi napapansin ni Marco ang mga malulupit na panunukso na iyon. Lubos siyang nabighani kay Carmela at ayaw kong maging ina na humahadlang sa kaligayahan ng kanyang anak. Kaya nilunok ko ang aking mga pag-aalala at sinubukan kong lumapit sa kanya. Kahit na ang lahat sa akin ay sumisigaw na lumayo ako. Nagsimula ang paghahanda para sa kasal at, sa aking pagkagulat, halos hindi ako isinama sa lahat. Si Carmela at ang kanyang ina, si Belen, ang gumawa ng lahat ng desisyon. Nang imungkahi kong tumulong sa mga imbitasyon o dekorasyon, nakatanggap ako ng mga tingin ng pagkainip. Huwag kang mag-alala, Lina, sabi ni Belen na may parehong tono ng pagmaliit ng kanyang anak. Kontrolado namin ang lahat. Napakarami mo nang pinag-aalala ng mag-isa. Bukod pa, gusto namin ng isang eleganteng kasal, alam mo na, may class. Ang implikasyon ay malinaw. Wala akong kinakailangang pagiging sopistikado upang mag-ambag sa perpektong kasal na kanilang pinaplano. Gabi bago ang kasal, habang naghahapunan para sa pagsasanay, naramdaman ko ang unang totoong dagok. Tinipon ni Carmela ang lahat upang ipaliwanag ang pagkaayos ng mga mesa. At Lina, sabi niya habang itinuturo ang mapa ng mga mesa sa bulwagan. Doon ka sa mesa 15, doon sa sulok. Tiningnan ko ang mapa
At nakita kong ang mesa 15 ay ang pinakamalayo sa pangunahing entablado, halos nakatago malapit sa pasukan ng mga banyo. Napansin ko ang mga tingin ng awa mula sa ibang mga bisita. Hindi ba mas maganda kung doon siya sa main table? Tanong ni Marco, sa wakas ay may napansing kakaiba. Siya ang aking ina, pagkatapos ng lahat. Nagbigay si Carmela ng pilit na ngiti na kilala ko na. Mahal, ang main table ay para lang sa mga mag-asawa. Dahil ang iyong ina ay, alam mo na, naisip namin na mas mabuting iwan siyang komportable kasama ng ibang tao na nasa parehong sitwasyon. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses, ngunit hindi sapat para hindi ko marinig. Ayaw nating magmukha siyang inabandona na tuta sa mga opisyal na larawan, hindi ba? Nag-alinlangan si Marco sandali, ngunit sumuko rin sa huli tulad ng dati. Napagtanto ko noon na ang kasal ay simula pa lamang ng isang buhay kung saan palagi niyang pipiliin ang panig ng kanyang asawa, gaano man ito kawalang katarungan. Kinaumagahan ng malaking araw, sinubukan kong pasiglahin ang aking sarili. Isinuot ko ang aking navy blue na damit na binili ko, lalo na para sa okasyon. Tiniyak kong nag-ayos ako ng walang bahid dungis, buhok, makeup, lahat ay perpekto. Hindi ko bibigyan si Carmela ng kasiyahan na makita akong nalulumbay. Ang kasal mismo ay maganda, kailangan kong aminin. Ang simbahan ay pinalamutian ng mga puti at gintong bulaklak, at ang aking anak ay kumikinang sa altar. Umiyak ako nang bigkasin niya ang kanyang panata, ipinagmamalaki ang lalaking naging siya, habang natatakot pa rin ako sa pamilyang pinapasukan niya. Ngunit sa reception nagsimula talaga ang kahihiyan. Pagdating sa eleganteng bulwagan ng hotel na Montanya, sinalubong ako ng isa sa mga abay ni Carmela na inihahatid ako sa aking mesa na may masamang ngiti. Narito ang inyong mesa, Ginang Lina, sabi niya habang itinuturo ang isang maliit na mesa sa pinakamalayong sulok ng bulwagan. Inisip ni Carmela na mas magiging komportable kayo malayo sa gitna ng atensyon. Alam ninyo na ang mga babaeng walang asawa na nasa tiyak na edad ay madalas na nakakaramdam na sila ay hindi nababagay sa mga ganitong okasyon. Umupo ako at pinagmasdan kung sino ang magiging kasama ko sa mesa. Isang matandang babae na hindi tumitigil sa pag-uusap tungkol sa kanyang mga pusa. Isang malayo na pinsan ni Carmela na halatang may problema sa pag-inom. At dalawang teenager na nababato na ginugol ang buong gabi sa pagtingin sa kanilang mga cellphone. Walang nag-abala na kausapin ako. Mula sa aking nakahiwalay na sulok, nakikita ko si Carmela na umiikot sa mga bisita na parang reyna. Paminsan-minsan ay bumubulong ng kung ano at tumitingin sa direksyon ko na sinundan ng masasamang tawa. Hindi ko kailangang maging henyo para malaman na ako ang pinag-uusapan. Kawawang Lina, narinig kong sabi niya sa isang grupo ng mga bisita malapit sa aking mesa. Ang kanyang boses sadyang malakas para marinig ko. Na-imagine niyo ba na iwanan kang buntis at hindi na kailanman nakakuha ng lalaki? Halos mag-isa lang lumaki si Marco. Kawawa naman. Masyado siyang abala sa pag-iyak sa mga sulok. Ang rurok ng kahihiyan ay dumating nang magpasya si Carmela na magbigay ng formal na pagpapakilala. Kinuha niya ang mikropono at nagsimulang ipakilala ang mga mahahalagang tao sa party. At syempre, hindi ko maaaring kalimutang banggitin ang ina ni Marco, sabi niya habang itinuturo ako sa aking nakahiwalay na sulok. Si Lina, na nagpalaki kay Marco ng mag-isa, isang tunay na mandirigma, laging nakatuon sa trabaho at sa anak. Hindi na kailanman nagkaroon ng oras para maghanap ng ibang pag-ibig, hindi ba? O baka walang lalaking nag-interes ng sapat para akuin ang isang babaeng may baggage, may anak, may nakaraan. Ang buong bulwagan ay lumingon upang tingnan ako. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may ngiting nagmamaliit na alam ko na rin. Naramdaman kong uminit ang aking mukha sa hiya habang pinilit kong ngumiti at bumati ng magalang. Pero sino ang nakakaalam? Baka ngayon ang araw ng iyong swerte? Patuloy ni Carmela. Mayroon tayong ilang single na tiyuhin dito, bagaman karamihan ay naghahanap ng isang, alam mo na, medyo mas bata, walang masama, Lina. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Nakita ko si Marco na may hindi komportabling ekspresyon, ngunit wala siyang sinabi upang ipagtanggol ang sarili niyang ina.
Sa sandaling iyon, may nasira sa loob ko. Inialay ko ang aking buhay sa aking anak, at ngayon ay pinapayagan niya ang kanyang asawa na ipahiya ako sa publiko. Abalang-abala akong kukunin ang aking handbag at aalis ng tahimik nang naramdaman kong may humila sa bakanting upuan sa tabi ko. Tumingala ako at nakita ko ang isang lalaki na tinatayang nasa 45 taong gulang, nakasuot ng maayos na dark gray suit na nagtatampok sa kanyang malalaking balikat. Mayroon siyang matapang na mukha na may matatalim na kulay kape na mata at isang ngiti na tila taus-puso, isang bagay na bihira sa kapaligirang iyon. "Magpanggap ka na kasama mo ako," bulong niya habang umuupo sa tabi ko ng natural. Hindi ako nakakilos sandali, tinitingnan siya ng may pagkalito. Nakita ko ang nangyari, patuloy niya sa mababa at mainit na boses. "Walang sino man ang nararapat na tratuhin ng ganyan, lalo na hindi ang ina ng lalaking ikakasal." "Hindi mo man lang ako kilala," sagot ko, nagdududa pa rin. Ngumiti siya, isang ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. "Ako si Ricardo, kaibigan noong bata pa kami ng ama ni Carmela, ngunit malinaw na hindi kami nagkakapareho ng mga prinsipyo ng pamilya. At ikaw siguro, si Lina, ang kahangahangang babae na nagpalaki ng nag-iisa sa talentadong abogado na iyon." May kakaiba akong naramdaman sa aking dibdib, isang halo ng pagtataka at pasasalamat sa estrangherong ito na tila nakikita ang lampas pa sa mga kwento na ipinakalat ni Carmela tungkol sa akin. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ko. Nagkibit balikat si Ricardo. "Sabihin na nating mayroon akong partikular na pagkamuhi sa mga taong gumagamit ng kanilang kapangyarihan para mangapi ng iba. Isa pa," dagdag niya na may mapang-akit ng ngiti, "magiging malaking kaligayahan na makita akong kasama ng pinaka-eleganting babae sa party na ito." Ang paraan ng kanyang pagsasalita nang may ganitong sinseridad ay nagparamdam sa akin na ako ay maganda sa unang pagkakataon ngayong gabi. Tiningnan ko siya ng matagal, sinusuri ang aking mga pagpipilian. Maaari akong manatili na nakaupo ng nag-iisa, tinatanggap ang kahihiyan, o maaari kong tanggapin ang tulong ng kaakit-akit na estrangherong ito at marahil, baka lang, bigyan si Carmela ng kaunting sarili niyang lason. "Sige," sagot ko sa wakas. "Ano ang plano?" Lumawak ang ngiti ni Ricardo. "Una, bigyan natin sila ng bagay na pag-uusapan talaga." Kinuha niya ang aking kamay at hinagkan ito ng marahan habang nakatingin ang kanyang mga mata sa akin. "Nagtiwala ka ba sa akin?" Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtiwala ako. At ganoon nagsimula ang gabi na ganap na magpapabago sa takbo ng aking buhay. Ang epekto ay halos agad-agad. Si Ricardo ay malinaw na isang mahalagang tao. Napansin ko ito sa mga tingin ng pagkilala na natanggap niya mula sa iba't ibang bisita. Hindi nagtagal ay napansin ko si Carmela na pinapanood kami mula sa kabilang panig ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkalito at pagkainis. "Pinapanood niya tayo," bulong ko kay Ricardo. "Magaling," sagot niya ng kumindat. "Bigyan natin siya ng pagmasasdan." Nagsimulang kumilos si Ricardo na para bang kami ay matagal nang magkasintahan. Sinervihan niya ako ng champagne, yumuyuko siya upang pakinggan ang sinasabi ko, tumatawa sa aking mga biro ng may tunay na interes, ngunit ang pinaka-nakakagulat, talagang interesado siya sa sasabihin ko. "Kaya pala nagbukas ka ng sarili mong negosyo sa interior decoration?" tanong niya. Tunay na humanga nang banggitin ko ang aking maliit na kumpanya. "Oo, nagsimula ako sa maliliit na proyekto nang pumasok si Marco sa universidad. Kailangan ko ng bagay na pag-uukulan ng oras nang wala ng tao sa bahay." Ipinaliwanag ko, nakakagulat na komportable sa pagbabahagi ng mga detalye ng aking buhay sa estrangherong ito. "Iyan ay kahanga-hanga, Lina. Ang magpalaki ng anak ng mag-isa ay isa ng malaking tagumpay, ngunit ang bumuo ng negosyo sa parehong oras, ikaw ay pambihira." Ang kanyang mga salita ay tila taus-puso nang walang tono ng pagmamaliit na nasanay na ako. Nakakatuwa na makita akong hinahangaan, hindi bilang isang kaso ng awa. Habang kami ay nag-uusap, napansin ko na maraming tao ang nagsisimulang tumingin sa amin. Ang mesa ng mga sawi ay biglang tila ang pinaka-interesanting lugar sa party.
Maging ang mga teenager ay binitawan ng kanilang mga cellphone upang makinig sa aming usapan. Sino siya? Narinig kong tanong ng isa sa mga tiyahin ni Carmela sa isa pa. Hindi ko pa nakikita si Lina na may kasamang sino man dati. Ricardo Meneses iyan, sagot ng isa pa na may tono ng paggalang. Siya ang may-ari ng chain ng mga mamahaling hotel na iyon. Ano ang ginagawa niya sa kanya? Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan sa bulwagan. Ricardo Meneses. Biglang nagkaroon ng kabuluhan ng pangalan. Nabasa ko siya sa mga magasin ng negosyo, isang matagumpay na negosyante. Kilala sa kanyang gawaing philanthropic at pagiging maingat sa personal na buhay. At ngayon, para sa lahat, tila siya ang aking escort. Ikaw ang Ricardo Meneses na iyon? Tanong ko sa mahinang boses. Ngumiti siya ng bahagya, tila nahihiya. Nagkasala, ngunit hindi iyon mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay tila malapit nang mabulunan si Carmela sa champagne na iyon. Tiningnan ko ang direksyong itinuro at nakita ko na talagang tila natigilan si Carmela. Nagbubulungan siya ng mabilis kasama ang kanyang ina habang pareho silang nakatingin sa direksyon namin. Si Marco sa tabi niya ay tila nalilito rin. Ang ekspresyon sa mukha ni Carmela, ang halo ng shock, galit at oo, inggit, ay parang balsam sa aking nasugatang pagmamalaki. Hindi nagtagal, nagpasya si Carmela na mamagitan. Lumapit siya sa aming mesa na may pilit ng ngiti na kilala ko na. Lina, hindi ko alam na kilala mo si Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay tila napakatinis. Anong kaaya-ayang sorpresa, hindi mo man lang binanggit na mayroon kang ganoong kagalang-galang na kaibigan. Magalang na tumayo si Ricardo, ngunit nanatili ang kanyang kamay na bahagyang nakapatong sa aking likod sa isang mapagprotektang kilos na nakagulat sa akin. Carmela, congratulations sa kasal, napakaganda ng lahat. Sagot niya ng may paggalang, ngunit may banayad na lamig sa kanyang mga mata. Salamat, ngunit curious ako. Paano kayo nagkakilala? Hindi man lang binanggit ni Lina. Alam mo na, kahit sino sa kanyang buhay, sabi niya habang tinitingnan ako nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lagi naming ipinapalagay na siya ay, alam mo na, masyadong nag-iisa para magkaroon ng social life. Bago ako makasagot, nagsalita si Ricardo. Ang ilan sa mga pinakamahusay na kwento sa buhay ay iyong mga itinatago natin sa ating sarili. Hindi ba't sumasang-ayon ka? Hindi lahat ng relasyon ay kailangang ipakita sa publiko para magkaroon ng halaga. Ang elegante ngunit tumpak na puna ay nagpatahimik sandali kay Carmela. Kumurap siya, halatang hindi sanay na sinasalungat, lalo na sa sarili niyang kasal. Siyempre, sagot niya habang nakakabawi. Aba, sana ay nag-e-enjoy kayo sa party, kahit sa sulok na ito. Kailangan kasi naming ayusin ang mga mesa batay sa estado. At alam mo na, naiintindihan mo. Batay sa estado? Tanong ni Ricardo na may pekeng inosente. Kung gayon, hindi ba't nakaka-interes na inilagay mo si Lina dito, isinasaalang-alang ang kanyang talino, elegansa, at ang napakatalino na anak na pinalaki niya ng mag-isa? Sasabihin ko na ang kanyang estado ay napakataas. Maliban na lang, syempre, kung sinusukat mo ang mga tao sa mas mababaw na pamantayan. Namula ang mukha ni Carmela. Hindi ko ibig kong sabihin, logistics lang. Sa katunayan, sabi ni Ricardo na may kaakit-akit ng ngiti. Nag-iisip kaming sumayaw, napakaganda ng musika. Sa pamamagitan, sino ang decorator mo? Si Lina ay gumagawa ng kamangha-manghang trabaho sa kanyang mga proyekto sa interiors. Siguro, dapat mo siyang kunin para sa inyong bagong bahay. Inabot niya sa akin ang kanyang kamay at walang pag-aalinlangan, tinanggap ko ito. Habang lumalayo kami patungo sa dance floor, naramdaman ko ang galit na tingin ni Carmela sa aking likod at tinikman ko ang bawat segundo ng maliit na tagumpay na iyon. Galit na galit siya, puna ko, sinusubukang pigilan ang ngiti. Simula pa lang iyan, sagot ni Ricardo habang inihahatid ako sa gitna ng dance floor. Marunong ka bang sumayaw? Ang tagal na kaya hindi ko na matandaan. Pag-amin ko, biglang kinabahan. Huwag kang mag-alala, sundan mo lang ako. At iyon ang ginawa ko.
Si Ricardo ay isang napakahusay na mananayaw at hindi nagtagal ay dumadaloy kami sa dance floor na para bang kami ay matagal nang magkasayaw. Ang banda ay tumutugtog ng isang mabagal na kanta at ang kanyang mga braso sa paligid ng aking bewang ay nagparamdam sa akin na ako ay protektado at pinahahalagahan. Lahat ay nakatingin, bulong ko, na sabay-sabay kong naramdaman na nakalantad at malakas. Hayaan mo silang tumingin, sagot niya. Nakikita nila ang dapat nilang makita sa lahat ng oras. Isang pambihirang babae na nararapat na ipagdiwang, hindi itago. Habang sumasayaw kami, nakita ko ang opisyal na photographer ng kasal na lumalapit, malinaw na interesado sa misteryosong mag-asawa na ngayon ay nangibabaw sa dance floor. Kayo ba ay okay lang? Tanong niya habang itinatataas ang kamera. Hinding-hindi, sagot ni Ricardo habang inilalapit ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga sandaling ito ay nararapat na maging walang hanggan, hindi ba mahal? Ngumiti ako sa kamera. Alam kong ang mga larawang iyon ay mananatili sa opisyal na album ng kasal ni Marco at Carmela magpakailanman. Isang permanenteng talaan ng gabi kung saan ninakaw ng nakakaawang matandang dalaga ang eksena kasama ang isa sa pinakamaiinit na lalaki sa bulwagan. Nagtapos ang musika, ngunit hindi binitawan ni Ricardo ang aking kamay. Sa halip, inihahatid niya ako pabalik sa mesa, ngayon ay nakaposisyon ng madiskarte upang makita kami ng lahat. Umorder siya ng champagne para sa amin at nagsimulang magtanong tungkol sa aking buhay, sa aking mga pangarap, sa aking mga interes, mga tanong na hindi na inabala ng sinuman na itanong sa matagal na panahon. Sa buong gabi, napansin ko ang isang pagbabago sa saloobin ng mga tao. Ang parehong mga bisita na dati ay tumitingin sa akin ng may awa, ngayon ay tila curious, naiinggit pa nga. Ang mga tiyahin ni Carmela na dati ay tinatrato ako ng may pagmamaliit, ngayon ay sinubukan na lumapit upang malaman ang higit pa tungkol sa aking relasyon kay Ricardo. Gaano na kayo katagal nagkakilala? Tanong ng isa sa kanila, halos hindi maitago ang kanyang pagkamausisa. Sapat na ang tagal, sagot ni Ricardo ng misteryoso habang kumikindat sa akin. At bakit hindi man lang namin narinig ang tungkol sa iyo dati, Ricardo? Tanong ng isa pa, ang tono ay nagpapahiwatig na nagdududa siya sa pagiging totoo ng aming relasyon. Hindi lahat ay kailangang i-anunsyo ang bawat aspeto ng kanilang buhay, sagot niya ng marahan. Mas gusto namin ni Lina ang kalidad kaysa sa publisidad, hindi ba, mahal? Ang tahimik na paghihiganti ay naging mas matamis kaysa sa naisip ko. Bawat tingin ng shock, bawat nalilitong bulong, bawat ekspresyon ng pag-aalinlangan mula sa mga kaibigan at pamilya ni Carmela ay parang maliliit na tagumpay. Nagpatuloy ang gabi nang si Ricardo ay nasa tabi ko, nagpapadama sa akin na ako ang guest of honor sa halip na ang nakakaawang inang walang asawa na dapat itago. Nakita ko ang mukha ni Carmela na nagiging mas namumula sa galit sa tuwing may nagbabanggit kung gaano kami kakaibig-ibig na magkasama. Ngunit ang tunay na punto ng pagbabago ay nangyari sa tradisyonal na sandali kung saan ihahagis ng nobya ang bouquet. Lahat ng single sa dance floor, inanunsyo ng DJ. Nanatili ako kung nasaan ako. Walang intensyon na sumali sa tradisyon na iyon na magsisilbi lamang upang palakasin ang aking estado bilang available at desperada sa mata ni Carmela. Halika na, Lina, tawag ni Carmela. Ang kanyang tono ay pekeng masigla. Sino ang nakakaalam, baka ngayon ang araw ng iyong swerte. Baka makakuha ka na rin ng lalaki pagkatapos ng lahat ng taong ito. Alam kong isa itong patibong. Gusto niya akong ipahiya muli. Inilagay ako sa gitna ng mga mas bata. Lahat ay sabik na mahuli ang bouquet. Ngunit bago ako makasagot, tumayo si Ricardo. Sa katunayan, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Sa tingin ko, hindi kailangan ni Lina ng swerte o isang bouquet para patunayan ang kanyang halaga. Nasa kanya na ang lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Integridad, talento, kagandahan, at isang mapagbigay na puso. Mga bagay na sa kasamaang palad, kahit isang kasal na parang kwento ay hindi makakasiguro sa sinumang hindi nagtataglay nito ng natural. Isang stunned na katahimikan ang bumaba sa bulwagan.
Nakita ko ang mukha ni Carmela na napilipit sa galit at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kasiyahan na hindi ko pa nararanasan. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanggol sa aking dangal. Ito ay tungkol sa isang tao na sa wakas ay inilalantad ang kalupitan ni Carmela kung ano talaga ito. Sinubukan niyang tumawa na para bang ang lahat ay isang malaking biro. Oh, sige na. Tradisyon lang yan na nakakatuwa. Ang ilang mga tradisyon, sagot ni Ricardo, ay nagsisilbi lamang upang ipagpatuloy ang mga lumang ideya, tulad ng paniwala na ang isang babae ay nangangailangan ng lalaki upang maging kumpleto, o na ang isang nobya ay may karapatang ipahiya ang mga bisita sa sarili niyang kasal. May ilang bulong ng pagsang-ayon sa karamihan. Si Carmela ay tila lumiit ng ilang pulgada. Ang kanyang kinang bilang reyna ng sayawan ay biglang nawala. Lumapit sa amin si Marco. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkalito at pag-aalala. Ma, ano ang nangyayari? Iyon ang unang pagkakataon ngayong gabi na talagang kinausap niya ako. Tiningnan ko ang aking anak, ang bata na pinalaki ko ng may labis na pagmamahal at naramdaman ko ang isang halo ng pagmamahal at pagkabigo. Wala, mahal, sagot ko ng mahinahon. Nag-e-enjoy lang ako sa party kasama si Ricardo. Hindi mo man lang nabanggit ang isang Ricardo, sabi ni Marco habang tinitingnan ng nagdududa ang lalaki sa tabi ko. Inabot ni Ricardo ang kamay kay Marco. Ricardo Meneses, isang kaligayahan na makilala ang anak ni Lina. Marami siyang sinasabi tungkol sa iyo. Ipinagmamalaki ka niya sa lalaking naging ikaw, bagaman marahil ay medyo nabigo sa iyong kakayahan na manahimik habang ang iyong ina ay ginagawang katatawanan sa publiko. Nagkaroon ng disente si Marco na tila nahihiya. Kinamayan niya si Ricardo ng automatiko, halatang nagulat. Meneses ng mga Meneses Companies? Kinumpirma ni Ricardo nang may kaibig-ibig ng ngiti. Sana ay pinahahalagahan mo ang iyong ina nang nararapat sa kanya, Marco. Ang mga babaeng tulad ni Lina ay bihira, sapat na matapang upang magpalaki ng anak ng mag-isa, sapat na mabait upang tiisin ang mga pang-iinsulto para sa pagmamahal sa anak na iyon, at sapat na mapagpatawad upang hindi sirain ang iyong kasal, kahit na ito ay ganap na makatwiran. Nakita ko ang isang bagay na nagbago sa mga mata ng aking anak. Pagkilala, marahil kahihiyan. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay si Ricardo at pagkatapos ay si Carmela na ngayon ay nasa tabi niya at sinusubukang ngumiti na para bang walang mali. Ma, kailangan nating mag-usap mamaya, sabi niya sa wakas. Sige anak, sagot ko ng may payapa ng ngiti. Enjoy sa araw mo. Ito ang inyong pagdiriwang. Habang lumalayo si Marco, dala ang isang halatang apektadong Carmela, lumingon sa akin si Ricardo. Masyado ba akong over? Tanong niya, tunay na nag-aalala. Iyon ay perpekto, sagot ko, nararamdaman ang isang wave ng kalayaan na dumaloy sa aking katawan. Para bang pagkatapos ng maraming taon ng pagpapaliit ng aking sarili upang hindi makagambala sa sinuman, sa wakas ay may pahintulot ako na kunin ang aking puwang. Lagi mo nang taglay ang karapatang iyan, sabi niya. At mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagpaniwala sa akin na totoo ang sinabi niya. Kailangan mo lang ng isang tao na magpapaalala sa iyo. Nagpatuloy ang gabi at si Ricardo ay nanatili sa aking tabi na para bang iyon ang lugar kung saan siya dapat laging naroroon. Sumayaw kami ng 2 beses pa, nakipag-usap sa ibang mga bisita na biglang tila napaka-interesado na makilala ako. At nagbahagi pa kami ng ilang kwento ng aming sariling buhay sa isa't isa. Nalaman ko na si Ricardo ay hiwalay na sa asawa 5 taon na, ang nakalipas, walang anak, at inilalaan niya ang malaking bahagi ng kanyang libreng oras sa isang pundasyon na tumutulong sa mga inang walang asawa na magtatag ng kanilang sarili sa pinansyal. Sinabi ko sa kanya ang higit pa tungkol sa aking paglalakbay sa pagpapalaki kay Marco, ang mga hamon at ang mga kagalakan, at kung paano ko binuo ang aking negosyo sa dekorasyon mula sa wala. Talagang kahanga-hanga ka, Lina, sabi niya sa isang punto, habang nakaupo kami sa isang mas tahimik na sulok ng bulwagan. Karamihan sa mga tao ay mabibigo sa ilalim ng pressure na hinarap mo, ngunit ikaw ay namulaklak. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa loob ko.
Hindi dahil sa kailangan ko ng pagpapatunay, kundi dahil tila nakikita niya talaga ang aking lakas, hindi lang ang aking mga kalagayan. Nagsimulang magsibuwag ang party bandang hating gabi. Sina Carmela at Marco ay naghahanda na umalis para sa kanilang honeymoon at ang mga bisita ay pumila upang magpaalam sa kanila. Kami ni Ricardo ay nanatili sa likod, pinapanood ang eksena. Sa tingin ko nagtagumpay tayo, puna niya, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Nagtagumpay sa ano? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Ang baguhin ng salaysay, hindi ka na ang kawawang inang walang asawa. Ngayon ikaw na ang misteryosong babae na kasama ang kaakit-akit na negosyante. At ang iyong manugang ay natuto ng isang mahalagang aral tungkol sa pampublikong kahihiyan. Tumawa ako sa paglalarawan. Hindi ko alam kung iyon ba ay mas mabuti o mas masahol pa. Iba, sagot niya. At minsan, ang iba ay ang lahat ng kailangan natin upang sirain ang mga inaasahan ng mga tao at ang kanilang pakiramdam ng karapatan sa ating buhay. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan ko siya, at nakita ko hindi lang ang gwapo at matagumpay na lalaki na dumating upang iligtas ako, kundi ang isang taong tila tunay na mabait. Isang taong pinili na gugulin ang kanyang gabi sa pagtatanggol sa isang estranghero dahil lamang sa iyo ng tama. Bakit mo ginawa? Tanong ko ulit, kailangan kong maintindihan. Bakit mo pinahalagahan ang nangyayari sa akin? Nag-isip sandali si Ricardo bago sumagot. Ang aking ina ay isa ring inang walang asawa. Hinarap niya ang parehong uri ng pagtatangi, ang parehong maliit na hinala. Nang makita ko ang ginagawa nila sa iyo, hindi ako makatayo ng tahimik. At para maging ganap na tapat, may isang bagay sa iyo mula sa sandaling pumasok ako sa bulwagang ito na umakit sa aking atensyon. Isang tahimik na dignidad, kahit na sinubukan nilang kunin ito mula sa iyo. Mayroong isang kwento roon, isang sakit marahil, ngunit hindi ito ang oras upang tuklasin iyon. Sa halip, inabot ko ang aking kamay at bahagyang hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, sabi ko. Simple lang. Binago mo ang dapat sana ay isa sa pinakamasamang gabi ng aking buhay sa isang bagay na espesyal at binigyan mo ako ng matamis na kasiyahan na makita ang mukha ni Carmela nang mapagtanto niya na ang kanyang plano na ipahiya ako ay pumalya ng kahanga-hanga. Ikinilos niya ang kanyang kamay upang magtagpo ang aming mga palad, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakakapit sa akin. Hindi kailangang matapos ang gabi rito, alam mo ba? Naramdaman ko ang pamumula sa aking leeg, isang bagay na hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Ano ang iminumong kahi mo? Walang hindi nararapat, sagot niya ng mabilis. Mayroon lang isang magandang coffee shop malapit dito na bukas hanggang gabi. Maaari nating ipagpatuloy ang ating usapan nang wala ang lahat ng ito. Ikinilos niya ang kanyang kamay sa paligid, nagpapahiwatig ng palabas ng kasal. Social pressure. Ang mungkahi ay kaakit-akit. Ang isang bahagi ko ay gustong mag-oo agad, pahabain ang hindi inaasahang kaaya-ayang gabi na ito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang maingat na bahagi na nasaktan na dati, ay nag-alinlangan. Paano kung ito ay bahagi lang ng show? Tanong ko, binigyan ng boses ang aking mga takot. Ang perpektong paghihiganti laban sa masamang manugang, ngunit pagkatapos ay babalik tayo sa ating magkahiwalay na buhay. Tiningnan ako ni Ricardo ng diretsyo sa mata. Lina, ang show ay nagtapos sa sandaling ang huling tao ay tumigil sa pagbibigay pansin sa atin. Ito ngayon ay ikaw at ako na lang, dalawang tao na maaaring mag-enjoy sa samahan ng isa't isa ng kaunti pa. Walang pagkukunwari, walang agenda, posibilidad lang. May isang bagay na napakasinsero sa kanyang mga salita, sa kanyang mga mata, na naramdaman kong nagsimulang gumuho ang aking mga depensa. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-una sa pangangailangan ng lahat bago ang akin, marahil ay oras na upang payagan ko ang aking sarili ng maliit na indulhensya na ito. Sige na, napagpasyahan ko. Pumunta tayo sa coffee shop na yon. Ang ngiti na nagbigay liwanag sa mukha ni Ricardo ay nagpakabog sa aking puso sa isang paraan na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Kinuha namin ang aming mga coat at lumabas ng tahimik, habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon pa rin sa bagong kasal. Sa daan palabas,
nadaanan namin sina Carmela at Marco. Nagbigay sa akin si Carmela ng isang tingin na isang halo ng galit at pagkalito. Mukhang ang kanyang perpektong mundo ay nabaliktad at hindi niya alam kung paano iproseso ang katotohanan na ang nakakaawang biyenan na labis niyang hinamak ay umaalis sa kasal na nakaakbay sa isa sa pinakamayaman at pinakaiginagalang na lalaki sa lungsod. "Aalis na kayo?" tanong niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang sarili. "Para sa amin, nagsimula ito ilang oras na ang nakalipas," sagot ni Ricardo nang may magalang na ngiti. "At ngayon ay mayroon kaming iba pang mga plano." Tiningnan ako ni Marco na may ekspresyon na hindi ko lubos na maintindihan. May pagkalito, oo, ngunit mayroon ding isang bagay na parang paghanga. "Ma," sabi niya sa mahinang boses, "kailangan nating mag-usap pagbalik ko mula sa honeymoon." "Sige anak," sagot ko habang mabilis siyang niyakap. "Enjoy sa inyong biyahe, mag-uusap tayo pagbalik mo." Hindi napigilan ni Carmela ang isang huling panunukso. "Anong sorpresa, Lina? Ikaw at si Ricardo Meneses, sino ang makakaisip? Siguro bago lang, hindi ba? O tinatago mo lang sa buong panahong ito?" Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na ang aming relasyon ay malinaw na gawa-gawa, isang kaawa-awang pagtatangka na magmukhang hindi gaanong nag-iisa. Oras ko naman para ngumiti ng may kumpiyansa. Mas gusto ng ilang tao na ipakita ang bawat aspeto ng kanilang buhay para sa panlabas na pagpapatunay, Carmela. Ang iba ay naiintindihan ang halaga ng pagiging maingat. Sinadya kong huminto bago idinagdag. Iyan ay isang bagay na marahil ay matututunan mo balang araw. Pagkatapos ng lahat, ang kasal ay higit pa sa isang malaking event, hindi ba? Lumaki ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang sagot at sa sandaling iyon, ang perpektong Carmela ay tila walang masabi. "Congratulations ulit sa inyong kasal," kinumpleto ko. Ang aking tono ay perpektong kaibig-ibig, bagaman ang aking mga mata ay naghahatid ng ibang mensahe. Iyon mismo ang inaasahan ko. Habang lumalayo kami, narinig ko si Ricardo na bumubulong. "Iyon ay brilliant." "Natuto ako sa pinakamahusay," sagot ko. Nararamdaman ko na mas magaan ang aking pakiramdam kaysa sa loob ng maraming taon. Lumabas kami sa sariwang gabi at habang naglalakad kami patungo sa kotse ni Ricardo, napansin ko na ako ay nakangiti. Hindi lang ito ang kasiyahan ng paghihiganti, bagaman tiyak na bahagi iyon. Ito ay ang pakiramdam na sa wakas ay nabawi ko ang aking dignidad, ng pagtanggi na maliitin, ng pagpapakita kay Carmela, kay Marco, ngunit higit sa lahat sa aking sarili, na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng kasama, ngunit nakarapat-dapat ako sa isang taong talagang pinahahalagahan ako. Ang gabing coffee shop ay eksakto, tulad ng inilarawan ni Ricardo, maaliwalas, maingat, at may isang atmosphere na nag-aanyaya ng pag-uusap. Umupo kami sa isang sulok na mesa, malayo sa iilang tao na nagpupunta pa rin sa lugar sa oras na iyon ng gabi. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Ricardo. "Isang cappuccino ay perpekto," sagot ko. Nararamdaman ko pa rin na medyo hindi totoo, na para bang nabubuhay ako sa buhay ng ibang tao. Habang siya ay umorder, sinamantala ko ang pagkakataon na pagmasdan siya ng mas mabuti. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng coffee shop, napansin ko ang mga detalye na hindi ko napansin sa dramatikong pag-iilaw ng bulwagan ng kasal. Ang maliliit na kunot sa gilid ng kanyang mga mata kapag siya ay ngumingiti ay nagpapahiwatig ng isang buhay ng tunay na ekspresyon. Ang paraan ng kanyang mga kamay na gumagalaw ng may kumpiyansa ngunit walang pagmamataas. Ang singsing na wala sa kanyang kaliwang daliri ay nagpapatunay ng kanyang kwento ng diborsyo. "Inaanalisa mo ba ako?" tanong niya nang may ngiti nang ibalik niya ang kanyang atensyon sa akin. Nagulat ako, ngunit nagpasya akong maging tapat. Oo, sinusubukan kong intindihin kung sino talaga si Ricardo Meneses kapag hindi siya gumaganap ng papel ng knight in shining armor, naghihiganti sa mga inang walang asawa sa masasamang kasal. Tumawa siya, isang mayaman at tunay na tunog. "Sige, itanong mo lang kung ano ang gusto mong malaman. Bakit mo talaga ako tinulungan ngayon? Ang kumpletong katotohanan." Kinuha ni Ricardo ang isang higop ng espresso na in-order niya, pinag-iisipan ang aking tanong. "Ang kumpletong katotohanan ay may iba't ibang layer," sinimulan niya.
Oo, ang aking ina ay isa ring inang walang asawa at ang makita ang pagtrato na natatanggap mo ay nagpagalit sa akin, ngunit huminto siya na para bang nagpapasya kung gaano karami ang dapat ihayag. Nakita ko rin ang isang bagay sa iyo na umakit sa aking atensyon kahit bago pa ang buong eksena na yon sa mikropono. Ano? Tanong ko, tunay na curious. Dignidad, sagot niya ng simple. Nakaupo ka sa kakilakilabot na mesang iyon, malinaw na nakahiwalay, ngunit nanatili kang nakataas ang ulo. Hindi ka nagtatago o nagmamakaawa para sa atensyon o awa. May isang tahimik na lakas sa iyo na, aba, umakit sa akin. Ang kanyang mga salita ay nakagulat sa akin. Sa loob ng napakatagal na panahon, tiningnan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng mga lens na ginagamit ng iba upang hatulan ako. Ang inang walang asawa, ang babae na hindi nakapagpanatili ng lalaki, ang kawawang nagsakripisyo ng kanyang personal na buhay para sa kanyang anak. Hindi ko kailanman naisip na may makatingin sa akin at makita ang lakas, lalo na ang dignidad. Hindi ko naramdaman na ako ay may dignidad, pag-amin ko. Naramdaman kong ako ay nahihiya at hindi nakikita. At para maging tapat, ang isang bahagi ko ay tinikman ang maliit na paghihiganti sa makita ang mukha ni Carmela nang dumating ka. Pagkatapos ng lahat ng masasamang bagay na sinabi niya, nakakasya iyon. Iyon ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa kanila kaysa sa iyo, sagot ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin ng may tindi. Ang ilang mga tao ay nakakaramdam lang ng kahalagahan sa pamamagitan ng pagpapababa ng iba. Ang iyong manugang ay tila isa sa mga taong iyon, at tungkol sa paghihiganti, nagkibit balikat siya ng may bahagyang ngiti. Minsan, ang isang maliit na dosis ay ang eksaktong gamot na kailangan natin, lalo na kapag nakuha ito sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng iyong tunay na halaga. Carmela, bumuntong hininga ako, iniisip ang dalaga na pinili ng aking anak upang makasama niya sa buhay. Tila talagang nag-e-enjoy siyang iparamdam sa akin na ako ay mas mababa. Mula sa unang araw, para bang kailangan niya akong ilagay sa isang maliit na kahon ng sawing palad para maging secure siya. Ang mga taong walang kumpiyansa ay madalas na umaatake sa kung ano ang lihim nilang hinahangaan o kinatatakutan, puna ni Ricardo. Marahil ang iyong kalayaan, ang iyong lakas bilang isang inang walang asawa ay isang bagay na lihim niyang kinaiinggitan o kinatatakutan na hindi niya taglay. Hindi ko kailanman naisip iyon sa ganitong paraan. Sa tingin mo ba natatakot siyang hindi maging isang mabuting ina balang araw? O baka natatakot siya na kung sakaling harapin niya ang kahirapan tulad ng hinarap mo, hindi niya taglay ang iyong lakas upang malampasan iyon. Ang mga taong lumaki na may lahat ng bagay na madali ay madalas na natatakot sa kanilang sariling kahinaan. May katalinuhan sa kanyang mga obserbasyon na nagparamdam sa akin na tingnan siya ng may panibagong interes. Tila marami kang naiintindihan tungkol sa kalikasan ng tao. Sa aking trabaho, natutunan mong basahin ang mga tao, sagot niya ng may maliit na ngiti. At sa buhay, natutunan mong kilalanin ang mga pattern, lalo na pagkatapos mong magkamali ng sarili mong mga pagkakamali. Dumating ang aming mga kape, nagdala ng natural na paghinto sa usapan. Ginamit ko ang sandali upang pagnilayan kung gaano kakaiba ang sitwasyong ito. Ang umupo sa isang coffee shop pagkatapos ng hating gabi kasama ang isang lalaki na halos hindi ko kilala, ngunit na sa ilang paraan ay tila naiintindihan ang mga bahagi ko na nakalimutan ko na. At ikaw? Tanong ko sa wakas. Ano ang iyong kwento? Ang diborsyo, ang pundasyon para sa mga inang walang asawa? Tila may mas marami pa roon. Tumango si Ricardo, dahan-dahang iniikot ang tasa sa pagitan ng kanyang mga kamay. Pinalaki ako ng aking ina nang mag-isa matapos magpasya ang aking ama na ang isang pamilya ay masyadong naglilimita para sa kanyang mga pangarap na maging musikero. Nagtatrabaho siya sa 3 magkakaibang trabaho para makapag-aral ako. Hindi siya nagreklamo kailanman, hindi niya ipinakita kung gaano kahirap, ngunit nakita ko. Pinalambot ng kanyang mga mata ang alaala.
Pumanaw siya 7 taon na ang nakalipas. Cancer. Isa sa pinakamalaking pagsisisi ko ay hindi niya naabutan ng tagumpay ng mga hotel. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanya, upang patunayan na sulit ang kanyang sakripisyo. Sigurado akong alam niya, sabi ko ng marahan. Ngumiti siya, isang malungkot ng ngiti. Tungkol sa diborsyo, nag-asawa ako ng bata sa isang taong halos katulad ng iyong manugang. Sa katunayan, obsesibo sa estado, sa mga panlabas na anyo, ang perpektong package na ipapakita sa iba. Matagal bago ko napagtanto na walang laman sa likod ng panlabas na anyo. Ano ang nangyari? Niloko niya ako sa isa sa aking mga partner. Classic, hindi ba? Tumawa siya, ngunit walang humor. Ang nakaka-interes ay hindi ang pagtataksil ang nagtapos sa kasal. Ito ay ang pagtanto na hindi talaga namin kilala ang isa't isa. Kami ay nabuhay na parang mga aktor sa isang dula tungkol sa perpektong mag-asawa, laging nag-aalala sa kung ano ang iisipin ng iba. Hindi kailanman naging tunay sa isa't isa. Iyon ay tumama sa akin. Ilang beses ko nang naramdaman iyon sa bahay ng aking mga magulang, sa mga school meeting, sa mga social event, na parang isang artista na gumaganap ng papel ng matapang na inang walang asawa, na parang ang aking buhay ay isang pagganap para sa iba. Hindi kailanman tunay na nakikita o naiintindihan sa kanyang pagiging komplikado. Mula noon, nagpatuloy si Ricardo. Nagpasya ako na mas gusto ko ang hindi komportabling katapatan kaysa sa komportabling kasinungalingan, na nagpapaliwanag kung bakit hindi ako makatayo ng tahimik habang pinapanood ang show na itinatayo ng iyong manugang sa iyong gastos, at kung bakit ako narito kasama ka ngayon. Nag-uusap tungkol sa mga bagay na karaniwan ay hindi ko ibinabahagi sa unang date. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin. Kung ito ay isang date, syempre, naramdaman ko ang init sa aking mukha. Paano kung ito? Tanong ko, nagulat sa sarili ko sa aking katapangan. Kung gayon, sasabihin ko na nagkakaroon ako ng pinakamahusay na unang date ng aking buhay. Sagot niya ng may ngiti na nagpabilis sa tibok ng aking puso, bagaman ang mga kalagayan ay hindi pangkaraniwan. Ang hindi pangkaraniwan ay isang magalang na paraan para sabihin, tumugon ako. Sino ang magsasabi na ang pinakamahusay kong date sa loob ng mga dekada ay magsisimula sa isang pampublikong kahihiyan sa kasal ng aking anak? May kakaiba talagang sense of humor ang buhay, sang-ayon ni Ricardo. Minsan, ang ating pinakamababang sandali ang nagdadala sa atin sa ating pinakamataas na kapalaran. May lalim sa kanyang mga salita na umaling-aungaw sa loob ko. Maganda tayong match, hindi ba? Parehong nabigo sa mga inaasahan ng iba. Parehong naghahanap ng isang bagay na mas tunay. Marahil iyon ang nagdala sa atin sa coffee shop na ito ngayon, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin. Ang pagkilala sa isa't isa ng mga kaluluwa na naghahanap ng parehong bagay. Tunay sa isang mundo ng panlabas na anyo. May isang bagay na napakasinsero, napakawalang pagkukunwari sa kanyang pamamaraan, na naramdaman kong komportable ako sa isang paraan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon, nang walang pangangailangan na panatilihin ang mga panlabas na anyo o patunayan ang aking sarili. Kumusta ang iyong negosyo sa dekorasyon? Tanong niya. Dahan-dahang lumipat sa mas magaan na teritoryo. Nabuhayan ako sa tanong. Ang aking trabaho ay isang tunay na pinagmumulan ng pagmamalaki. Ito ay lumalago. Sa katunayan, nagsimula ako sa paggawa ng maliliit na proyekto para sa mga kaibigan, ngunit ngayon ay mayroon na akong regular na clientele at kumuha pa ako ng isang assistant kamakailan. Ano ang iyong style ng dekorasyon? Hayaan mong hulaan ko. Isang bagay na pinagsasama ang functionality at init. Mga puwang na tila yumayakap sa mga tao. Tiningnan ko siya nang may pagtataka. Paano mo nalaman? Ngumiti si Ricardo. Intuition lang batay sa natutunan ko tungkol sa iyo ngayong gabi. Pinahahalagahan mo ang laman kaysa sa panlabas na anyo, ang ginhawa kaysa sa pagmamayabang. Naiisip ko na iyon ay makikita sa iyong trabaho. Eksakto iyon, pag-amin ko, humanga sa kanyang pananaw.
Naniniwala ako na ang mga puwang ay dapat maglingkod sa mga taong naninirahan doon, hindi ang kabaliktaran. Marami sa aking mga client ay mga batang pamilya o abalang profesional na gusto ng isang tahanan, hindi lang isang bahay na pang-magazine. Iyan ay halos kapareho ng mga prinsipyo na sinusubukan naming ipatupad sa aming mga hotel, puna ni Ricardo. Gusto namin na maramdaman ng mga guest na nakahanap sila ng pangalawang tahanan, hindi lang isang magandang lugar para kumuha ng litrato para sa Instagram. Ang usapan ay dumaloy ng natural mula roon, na dumaan sa aming mga pilosopiya sa trabaho, mga paboritong libro, mga pelikula na mahal namin at kinamumuhian, mga lugar na pinapangarap naming mapuntahan. Walang tensyon o inaasahan na karaniwang kasama ng isang unang date. Marahil dahil sa technical ay hindi ito isang date. O marahil dahil nagsimula ang aming koneksyon sa isang paraan na napakadipang karaniwan, kaya ang karaniwang social conventions ay tila hindi na naaangkop. Hindi ko man lang napansin kung gaano katagal ang lumipas hanggang sa lumapit ang may-ari ng coffee shop ng magalang upang ipaalam sa amin na sila ay nagsasara na. Naku, sabi ko habang tinitingnan ang aking relo. Halos 3 a.m. na. Hindi ako nagpupuyat ng ganoon katagal mula nang si Marco ay nasa unibersidad pa. Tila nagulat din si Ricardo sa oras. Ang oras ay talagang lumilipad kapag ikaw ay huminto siya na parang maingat na pinipili ang kanyang mga salita, kasama ang isang tao na nagpapalimot sa iyo na tingnan ang orasan. Umalis kami sa coffee shop at tumigil sa bangketa, ang kakaibang sandali ng pag-aalinlangan na sumusunod sa isang kaaya-ayang pagtatapos ng gabi. Ang hangin ay sariwa at instinctively inayos ko ang aking shawl sa paligid ng aking mga balikat. Maaari kitang ihatid sa bahay? Alok ni Ricardo. Ang aking sasakyan ay nakaparada malapit sa hotel, pag-amin ko. Sa isang banda, gabi na at ang transportasyon ay tatanggapin. Sa kabilang banda, ang pagtanggap ng kanyang paghatid ay tila tumawid sa isa pang linya na nagbabago sa aming interaksyon mula sa isang kunwa sa isang bagay na posibleng totoo. Ngunit pagkatapos ng isang gabi ng muling pagtuklas ng aking sariling katapangan, nagpasya ako na karapat-dapat ako na makita kung saan ito maaaring humantong. Iyon ay napakabait, sagot ko sa wakas. Naglakad kami pabalik sa hotel sa isang komportableng katahimikan. Ang paradahan ay halos walang laman na ngayon. Karamihan sa mga bisita ay umalis na. Ang tanging tunog ay ang click ng aking mga takong sa aspalto at ang malayong ingay ng mga cleaning staff na nagtatanggal ng dekorasyon sa loob ng bulwagan. Narito na, sabi ni Ricardo, tumigil sa tabi ng isang eleganteng itim na sedan. Binuksan niya ang pinto ng pasahero para sa akin, isang lumang kilos na nagpangiti sa akin. Ang loob ng kotse ay marangya, nang hindi mayabang, eksakto tulad ng inaasahan ko. Sa paglalakbay patungo sa aking bahay, nag-usap kami ng tahimik tungkol sa lungsod, tungkol sa ruta na kanyang tinatahak, tungkol sa mga pagbabago sa kapitbahayan kung saan ako nakatira. Ito ay isang kaswal na usapan, ngunit mayroong isang tensyon sa ilalim. Isang tanong na hindi binigkas na lumulutang sa pagitan namin. Ano ang susunod na mangyayari? Nang iparada ni Ricardo ang kotse sa harap ng aking maliit na townhouse, naramdaman ko ang isang kirot ng kalungkutan. Ang mahiwagang gabi ay malapit nang matapos at ang normal na realidad ay malapit nang bumalik sa kanyang lugar. Dumating na tayo, sabi niya. Pinatay ang makina, ngunit hindi binanggit ang paglabas ng kotse. Oo, sagot ko, biglang naging mahiyain. Salamat sa paghatid at aba, sa lahat ngayong gabi, napakalaking kaligayahan, sabi niya. At narinig ko ang sinseridad sa kanyang boses, higit pa sa inaasahan ko. Sa katunayan, nanatili kaming tahimik sandali, ang hangin sa loob ng kotse ay puno ng hindi nasabing mga posibilidad. Lina, sinimulan ni Ricardo, lumilingon ng bahagya upang tingnan ako sa dilim ng kotse. Gusto kitang makita ulit, hindi bilang bahagi ng isang palabas o paghihiganti, kundi bilang tayo lang. Bumilis ang tibok ng aking puso. Pagkatapos ng napakaraming taon na nakatuon lamang kay Marco at sa trabaho, ang ideya na payagan ng isang tao sa aking buhay ay sabay-sabay na nakakakilig at nakakatakot. Gusto ko iyon,
Sagot ko bago ako mapigilan ng takot. Ang ngiti na nagbigay liwanag sa kanyang mukha ay nakikita kahit sa mahinang liwanag. Paano ang hapunan bukas ng gabi? Bakit maghihintay pa? Tanong niya ng simple. Bakit maghihintay pa? Sa katunayan, pagkatapos ng 2 dekada ng pagpapaliban ng aking sariling kaligayahan, pag-una sa lahat at lahat sa harap ng aking mga pangangailangan, bakit pa ako maghihintay ng isang araw? Bukas ay perpekto, sang-ayon ko. Lumabas si Ricardo sa kotse at lumibot upang buksan ang aking pinto. Habang naglalakad kami patungo sa aking pintuan, naramdaman ko ang isang wave ng pasasalamat para sa kakaibang takbo na ito na kinuha ng buhay. Ang nagsimula bilang isang gabi ng kahihiyan ay naging isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Kung gayon, hanggang bukas, sabi niya nang makarating kami sa aking pintuan. Hanggang bukas, ulit ko, nararamdaman kong ako ay bata ulit. Sa isang sandali, naisip ko na baka halikan niya ako at nagulat ako na umaasa akong gawin niya. Sa halip, kinuha niya ang aking kamay at dinala ito sa kanyang labi sa isang kilos na sa ilang paraan ay nagtagumpay na maging luma at matindi sa kasalukuyan. Magandang gabi, Lina, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at malambing. Magandang gabi, Ricardo. Sagot ko, pumasok sa bahay ng may ngiti na hindi ko mapigilan. Habang isinasara ko ang pinto at pinapanood sa bintana si Ricardo na bumalik sa kanyang kotse, napagtanto ko na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ako ay sabik para sa kinabukasan, hindi para sa kapakanan ni Marco o para sa kapakanan ng trabaho, kundi para sa sarili kong kapakanan. Ito ay isang pakiramdam na halos nakalimutan at walang hanggang mahalaga. Nagising ako kinaumagahan na may kakaibang pakiramdam na parang nanaginip lang ako ng lahat. Ang kahihiyan sa kasal, ang pagdating ni Ricardo, ang aming gabi ng pag-uusap sa coffee shop, ang ekspresyon ng shock sa mukha ni Carmela nang umalis kaming magkasama. Tila masyadong surreal para mangyari talaga, ngunit pagkatapos ay tumunog ang aking telepono. Ito ay isang mensahe mula sa isang numero na hindi ko nakikilala. Magandang umaga. Kinukumpirma lang ang ating hapunan ngayong gabi. Susunduin kita sa 19:00. Hindi ako makapaghintay na ipagpatuloy ang ating usapan ng walang masamang kasal bilang background. Ngumiti ako sa screen, nararamdaman ang isang init na kumalat sa aking dibdib. Hindi pala ito panaginip. At ang matamis na paghihiganti kay Carmela ay simula pa lamang ng isang bagay na nangangako na magiging mas makabuluhan. Ang aming hapunan ngayong gabi ay ang una sa marami. Si Ricardo ay lahat ng maaari kong hilingin sa isang partner. Maalalahanin ng hindi nakakasakal, malakas ng hindi dominante, matagumpay ng hindi mayabang. At ang pinakamahalaga, nakikita niya ako. Talagang nakikita niya ako, hindi bilang ang kawawang inang walang asawa, kundi bilang isang kumpletong babae na may sariling mga pangarap, pagnanasa at talento. Sina Marco at Carmela ay bumalik mula sa honeymoon 2 linggo pagkatapos ng kasal. Sa aking pagkagulat, tinawagan ako ng aking anak kinabukasan pagbalik niya, humihingi ng pagdalaw sa akin ng kami lang. Nang dumating siya, tila kinakabahan, halos nahihiya, isang ekspresyon na hindi ko nakita sa kanyang mukha mula nang siya ay teenager, at nasira niya ang paborito kong florera habang naglalaro ng bola sa loob ng bahay. Ma, sinimulan niya, umupo sa sopa ng aking sala. Kailangan kong humingi ng tawad. Bakit? Tanong ko, bagaman may magandang ideya ako. Hinaplos ni Marco ang kanyang buhok, isang kilos na ginagawa niya mula pa noong bata siya nang siya ay hindi komportable. Para sa kasal, sa paraan ng pagtrato sa iyo ni Carmela at kung paano wala akong ginawa tungkol doon. Hindi iyon tama. Naramdaman kong lumawak ang aking puso sa pagmamahal para sa aking anak. Sa kabila ng lahat, napagtanto niya ang pagkakamali at iyon ay napakahalaga sa akin. Salamat sa pagsasabi niyan, sagot ko ng marahan. Malaki ang ibig sabihin niyan sa akin. Nagkaroon kami ni Carmela ng mahabang usapan habang nag-honeymoon, patuloy niya. Siya, gusto rin niyang humingi ng tawad. Sa tingin ko, ang makita ka na kasama si Ricardo Meneses ay nagpamukha sa kanya na ganap siyang nagkamali sa paghatol sa iyo. Hindi ko napigilan ng ngumiti sa irony.
Kaya kinailangan ng isang mayaman at matagumpay na lalaki para makita niya ako bilang isang taong karapat-dapat sa paggalang? Nagkaroon ng disente si Marco na tila nahihiya. Hindi lang iyon, ito ay ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa iyo kung paano kanya ipinagtanggol. Nagpamukha sa amin kung gaano kami kawalang katarungan, kung gaano ako kawalang katarungan. Huminto siya, tila nangangalap ng lakas ng loob. Pero kayo ba ay, alam mo na, talagang magkasama o ito ay isa lang paghihiganti? Tanong ko. Ang isang bahagi ko ay gustong verbalize niya ang pinaghihinalaan niya para lang ipakita kay Carmela na nagkamali siya. Isang uri ng paghihiganti. Pinag-isipan ko ang kanyang tanong. Sa una, oo, pag-amin ko ng tapat. Nang lumapit si Ricardo at nagmungkahi na magpanggap tayong magkasama, nakita ko ang isang pagkakataon na mabawi ang kaunting dignidad na sinubukan ni Carmela na kunin mula sa akin. At oo, nakakasya na makita ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niya na ang kanyang nakakaawang biyenan ay may kasama na tulad ni Ricardo. Dahan-dahang tumango si Marco, pinoproseso ang aking katapatan. Ngunit ang nagsimula bilang isang kunwa ay mabilis na naging isang bagay na totoo, nagpatuloy ako. Natuklasan namin ni Ricardo na marami kaming pagkakapareho. Kami ay nagkikilala at ito ay, napakaganda. Ang mukha ng aking anak ay lumiwanag sa isang tunay na ngiti. Iyan ay kahanga-hanga, ma. Karapat-dapat ka sa isang espesyal sa iyong buhay pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa akin. Lahat ng isinakripisyo mo. Hindi iyon sakripisyo, Marco, marahan kong pinutol. Iyon ay isang pagpipilian, isang bagay na gagawin ko ulit ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na may isang bagay na mahalaga ang nagbago sa dinamika sa pagitan namin ng aking anak. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay bata pa, nakikita ako ni Marco hindi lang bilang kanyang ina. Ang taong ang pagkakakilanlan ay tinukoy sa pag-aalaga sa kanya, kundi bilang isang kumpletong babae na may karapatan sa sarili niyang kaligayahan. Gusto ka sanang imbitahan ni Carmela na maghapunan, dagdag niya, tila medyo nag-aalala, upang humingi ng tawad ng maayos. Pinag-isipan ko ang alok. Ang isang bahagi ko ay gustong tumanggi, panatilihin ang aking distansya mula sa isang taong tinrato ako ng may ganong paghamak. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na nagpalaki kay Marco upang maging mahabagin at mapagpatawad, ay alam na ang pagkimkim ng galit ay lalasunin ang aming relasyon sa hinaharap. Sabihin mo sa kanya na tinatanggap ko ang imbitasyon, sagot ko sa wakas. Ngunit kasama ko si Ricardo. Ngumiti si Marco, tila guminhawa. Siyempre, sa katunayan, sa tingin ko inaasahan niya iyon. Gusto kanyang makilala ng maayos. Sigurado ako, sagot ko ng may maliit na ngiti ng irony. Ang parehong Carmela na nagsabi sa akin na ang mga babae ng tiyak na edad ay dapat tanggapin ang kanilang pag-iisa ng may dignidad. Ngayon ay gustong makilala ng mas mabuti ang aking boyfriend. Nagkaroon ng disente si Marco na tila nahihiya. Sinabi niya iyon? Diyos ko, ma, patawad. Hindi ko alam na ganun kasama. Marami kang hindi nakita, Marco, ngunit iyon ay nakaraan na ngayon. Pagkatapos umalis ni Marco, nagnilay-nilay ako kung paano maaaring magbago ng napakabilis ang buhay. Sa loob lamang ng ilang linggo, lumipat ako mula sa inang walang asawa na ipinatapon sa anino patungo sa isang babaeng may lumalagong relasyon at isang bagong paggalang mula sa mga nakapaligid sa kanya. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang maliit na paghihiganti na naging isang bagay na mas malaki at mas makabuluhan. Ang hapunan kasama sina Marco at Carmela ay hindi gaanong nakakabigat kaysa sa kinatatakutan ko. Si Carmela ay halatang kinakabahan ng walang karaniwang mayabang na kumpiyansa. Si Ricardo ay nagpanatili ng isang mapagprotektang braso sa paligid ng aking bewang sa buong gabi. Isang tahimik na paalala na hindi na ako nag-iisa. Lina, sabi ni Carmela sa isang punto, nang ang mga lalaki ay abala sa pagtalakay sa isang bote ng alak. Talagang humihingi ako ng tawad tungkol sa kasal. Ang aking pag-uugali ay hindi mapapatawad. Tiningnan ko siya,
Sinusubukang tingnan ang lampas sa pinakintab na ibabaw. Bakit mo ginawa iyon, Carmela? Bakit ganoon kalupit? Ano ang ginawa ko sa iyo? Inalis niya ang kanyang tingin, tila tunay na nahihiya. Wala. Wala kang ginawa kundi ang tratuhin ako ng may kabaitan. Nag-alinlangan siya na parang nahihirapan siyang makahanap ng mga salita. Sa tingin ko, palagi akong may ganoong imahe ng perpektong kasal, ng perpektong pamilya. At ikaw, hindi ka nababagay sa imaheng iyon. Ang inang walang asawa, kinumpleto ko. Ang patuloy na paalala na hindi lahat ng kwento ay sumusunod sa tradisyonal na script. Isang bagay na itatago sa sulok, malayo sa paningin ng lahat. Tumango si Carmela, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin ng may tila tunay na sinseridad. Napakalupit ng ginawa ko, wala akong excuse para sa sinabi ko, para sa mga masasamang bagay na ipinakalat ko tungkol sa iyo. Na para bang ang pagiging inang walang asawa ay isang uri ng moral na pagkabigo at hindi isang gawa ng hindi kapanipaniwalang lakas. Alam mo ba kung ano ang mas nakakatawa? Tanong ko. Kung tinrato mo lang ako ng may paggalang, hindi ko sana nakilala si Ricardo. Ang iyong kalupitan ang sa huli ay nagdala sa akin ng bagong kaligayahang ito. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Carmela sa paghahayag na iyon. Hindi kayo nagkakilala bago ang kasal? Hindi, sagot ko ng simple. Nakita ko ni Ricardo na nag-iisa, narinig ang mga kakilakilabot na bagay na sinasabi mo at nagpasya siyang mamagitan. Ang nagsimula bilang isang gawa ng kabaitan ay naging isang bagay na higit pa. Tila siya tunay na nagulat. Kaya, hindi ito lahat ay isang plano para ipahiya ako. Tumawa ako ng mahina. Carmela, hindi mo kailangan ng tulong para mapahiya ka noong gabing iyon. Ngunit hindi ito isang plano. Ito ay ang universo lamang na nagtatrabaho sa mahiwagang paraan. Minsan, ang ating pinakamasamang sandali ay nagdadala sa atin sa ating pinakamahusay na kapalaran. Sa mga sumunod na buwan, namulaklak ang aking relasyon kay Ricardo, habang ang aking relasyon kay Carmela ay dahan-dahang naging isang bagay na mas magalang kung hindi man eksaktong mainit. Pinanood ni Marco ang ebolusyon na iyon ng may halatang ginhawa, malinaw na masaya na hindi na siya hati sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Isang taon pagkatapos naming magkakilala sa kasal na iyon, sa isang tahimik na umaga ng linggo, nag-propose sa akin si Ricardo habang nag-aalmusal kami sa teres ng kanyang farmhouse, ang parehong lugar kung saan kami nagkaroon ng aming unang paglalakad ng magkasama. Binago mo ang aking buhay, Lina, sabi niya sa akin. Hawak ang aking mga kamay sa pagitan ng kanyang mga kamay. Bago kita makilala, ako ay matagumpay, ngunit wala akong tunay na layunin. Ipinakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na magmahal sa isang tao, hindi para sa imahe o estado, kundi para sa kanyang puso, kanyang isip, kanyang essence. Nang may luha sa aking mga mata, tumanggap ako, hindi dahil sa kailangan ko ng lalaki upang kumpletuhin ang aking buhay, kundi dahil nakahanap ako ng isang tao na talagang nakakakita sa akin, nagpapahalaga sa akin, at nagmamahal sa akin eksakto kung sino ako. Nang inanunsyo namin ang aming engagement, ang reaksyon ni Carmela ay halos katawa-tawa, isang halo ng shock, inggit at isang desperadong pagtatangka na magmukhang tunay na masaya para sa akin. Anong galing, Lina? Sigaw niya ng may pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sino ang magsasabi, hindi ba? Pagkatapos ng napakatagal na pag-iisa. Oo, Carmela, sagot ko ng payapa. Minsan ang buhay ay nagugulat sa atin. Ang mahalaga ay maging bukas sa mga sorpresang iyon. Sa halip na manatiling nakakulong sa mga paghatol at pagtatangi, nagkaroon siya ng disente na mamula. Ang aming kasal ay isang pribadong pagdiriwang, kasama lamang ang mga taong talagang mahalaga. Si Marco ay ang best man ni Ricardo at, sa aking pagkagulat, kami ni Carmela ay nagkaroon ng isang relasyon na sapat na sibilisado, kaya ang kanyang presensya ay hindi sumira sa araw.
habang nagre-reception, habang sinasayaw namin ang aming unang sayaw bilang mag-asawa, yumuko si Ricardo at bumulong sa aking tainga. Naalala mo ba ang unang gabing iyon nang hilingin ko sa iyo na magpanggap na kasama mo ako? Ngumiti ako. Naalala ang sandali na nagpabago sa lahat. Paano ko iyon makakalimutan? Iyon ay nang nagsimula akong bawiin ang aking dignidad. At ako naman ay nagsimulang hanapin ang aking puso ulit, sagot niya. Sino ang magsasabi na ang isang gawa ng maliit na paghihiganti laban sa isang malupit na manugang ay maaaring humantong sa ganoong pagmamahalan? Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Nararamdaman kong ako ay kumpleto sa isang paraan na hindi ko pa naranasan dati. Minsan kailangan ng isang sandali ng teatro para matagpuan ang pinakamalalim na katotohanan. At minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi lang ang mabuhay ng maayos, ito ay ang makahanap ng isang kaligayahan na hindi mo man lang alam na hinahanap mo. Paminsan-minsan, iniisip ko pa rin ang gabing iyon sa kasal ni na Marco at Carmela, ang kahihiyan na naramdaman ko, ang pag-iisa, ang galit. Ngunit ngayon, nakikita ko ang sandaling iyon hindi bilang isang sugat, kundi bilang isang punto ng pagbabago. Kung hindi sinubukan ni Carmela na maliitin ako, hindi sana lumapit si Ricardo. Kung hindi kami nagpanggap na magkasama, hindi sana namin natuklasan kung gaano kami talaga nababagay sa isa't isa. Ang buhay ay may kakaibang sense of humor. Minsan, ang nagsisimula bilang aming pinakamalaking kahihiyan ay maaaring maging aming pinakamalaking pagpapala. Ang tila aming pinakamababang sandali ay maaaring ang universo lamang na nagpoposisyon sa amin eksakto kung saan kami kailangan upang mahanap ang aming pinakamalaking kagalakan. Sa pangalawang anibersaryo ng aming kasal, nagpasya kami ni Ricardo na magbigay ng party sa aming bahay, isang eleganteng ngunit maaliwalas na pagdiriwang, na napakalayo sa mapagmalaking show na naging kasal ni na Marco at Carmela. Habang pinapanood ko ang aming sala na puno ng mga kaibigan at pamilya, napansin ko si Carmela na nakaupo ng nag-iisa sa isang sulok sandali. Si Marco ay kumuha ng inumin para sa kanila at tila siya ay kakaibang mahina nang wala ang kanyang presensya. May isang bagay sa kanyang tingin, isang halo ng paghanga at marahil isang kaunting pagsisisi. Habang pinapanood niya ako na nakikipag-ugnayan sa aming mga bisita, nagpasya akong lumapit sa kanya. Dala ang 2 baso ng champagne. Isang toast, alok ko. Inabot ang isang baso. Tila nagulat si Carmela, ngunit tinanggap ang inumin. Para saan tayo magto-toast? Sa mga bagong simula, sagot ko, at sa mga aral na natutunan. Tumango siya. Ang isang tunay na ngiti ay pumalit sa kanyang karaniwang maingat na ekspresyon. Mga aral na natutunan, sigurado. Nagkaroon ng isang sandali ng komportableng katahimikan sa pagitan namin, isang bagay na hindi sana maiisip 2 taon na ang nakalipas. Alam mo, sabi ni Carmela sa wakas. Dati iniisip ko na alam ko eksakto kung paano dapat gawin ang buhay. Perpektong kasal, perpektong pamilya, perpektong bahay, lahat ay sumusunod sa isang tiyak na script. Huminto siya, uminom ng champagne. Ngunit ang mapanood kayo ni Ricardo, ang paraan ng inyong pagkikita kung paano kayo bumuo ng isang bagay na napakatotoo mula sa pinaka-hindi malamang na kalagayan ay nagtanong sa akin ng marami sa pinaniniwalaan ko. Bihira ang buhay na sumusunod sa script na naiisip natin, sagot ko. At mabuti na ganoon. Pagtatapos niya, nagulat ako sa kanyang sinseridad. Kayo ni Ricardo ay may isang bagay na sinusubukan pa rin naming itayo ni Marco. Isang bagay na tunay, hindi lang para ipakita sa iba. Ito ay isang nakakagulat na pag-amin na nagmula kay Carmela at napagtanto ko na marahil ay sa wakas ay nagmamature na siya. Iniiwan ng ilan sa mga toxic na saloobin na nagdala sa kanya upang tratuhin ako ng napakalupit. Ang tunay ay tumatagal ng oras, sabi ko ng marahan. At nagsisimula ito kapag tumigil tayo sa pag-aalala sa kung ano ang iniisip ng iba at nagsimulang tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Sa sandaling iyon, sumali sa amin si Marco, tila medyo nag-aalala sa makita kaming nag-uusap ng napaka-intimate. Ayos lang ba ang lahat dito? Tanong niya, inabot ang isang baso kay Carmela. Lahat ay great. Sagot ko ng may tunay na ngiti.
Nagbabahagi lang ng ilang pagmumuni-muni tungkol sa buhay at sa hindi inaasahang mga landas nito. Tiningnan ni Marco ako at si Carmela, isang ngiti ng ginhawa ang kumalat sa kanyang mukha. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na kayong dalawa ay mag-uusap ng magiliw sa isang party. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa, sagot ko. Nakita ko si Ricardo na lumalapit mula sa kabilang panig ng sala. Ang ilan sa kanila ay tunay na mga pagpapala sa pagbabalat kayo. Dumating si Ricardo sa tabi ko, inilagay ang isang braso nang may pagmamahal sa paligid ng aking bewang. Kahit pagkatapos ng 2 taon, ang kanyang paghawak ay nagpapadala pa rin ng parehong electric current sa aking gulugod. Ano ang pinag-uusapan natin? Tanong niya. Kung paano minsan dinadala tayo ng buhay sa pinakahindi malamang na mga landas upang bigyan tayo ng eksakto kung ano ang kailangan natin, sagot ko. Ngumiti siya, ang parehong ngiti na umakit sa akin noong unang gabing iyon. Tulad ng kapag ang isang malupit na manugang ay hindi sinasadyang ipakilala ang kanyang biyenan sa pag-ibig ng kanyang buhay. Namula ng matindi si Carmela, ngunit may isang nag-aatubiling ngiti sa kanyang labi. Sa tingin ko, karapat-dapat ako diyan. O tulad ng kapag ang isang mabait na estranghero ay bumulong. Magpanggap ka na kasama mo ako at sa huli ay nakahanap ng higit pa sa inaasahan niya. Dagdag ko, tumitingin kay Ricardo nang may lahat ng pagmamahal na nararamdaman ko. Ang ilan ay tatawagin itong pagkakataon, sagot ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin. Mas gusto kong tawagin itong tadhana. Habang lumalayo kami upang batiin ang ibang mga bisita, hindi ko maiwasang pagnilayan ang pambihirang paglalakbay na nagdala sa akin hanggang sa sandaling iyon. Mula sa inang walang asawa, nagpupumilit na magpalaki ng anak ng mag-isa sa isang babaeng natupad, minamahal at iginagalang, mula sa biktima ng kahihiyan hanggang sa bida ng sarili kong kwento. Ang paghihiganti ay naging matamis, oo. Ang makita ang shock sa mukha ni Carmela nang umupo si Ricardo sa tabi ko, ang pagmasdan ang kanyang inggit nang umalis kaming magkasama sa kasal, ang masaksihan ang kanyang kahihiyan nang sa wakas ay napagtanto niya ang masamang ginawa niya. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi ang pansamantalang paghihiganti. Ito ay ang pagtuklas na karapat-dapat ako sa higit pa, na ako ay karapat-dapat sa paggalang, pagmamahal at kaligayahan. Ilang buwan pagkatapos ng party na iyon, nakatanggap ako ng isang nakakagulat na balita. Sina Marco at Carmela ay umaasa sa kanilang unang anak. Sa kabila ng aming komplikadong nakaraan, naramdaman ko ang isang tunay na kagalakan para sa balita. Magiging lola ako. Nang tawagan ako ni Carmela ng personal upang sabihin sa akin ang balita, napansin ko na may pag-aalinlangan sa kanyang boses. May iba pa ba? Sabi niya, pagkatapos niyang ibahagi ang mga detalye tungkol sa pagbubuntis. Gusto namin ni Marco na ikaw ay, maging isang mahalagang presensya sa buhay ng sanggol. Hindi lang bilang lola, kundi bilang isang modelo ng lakas at katatagan. Huminto siya, ang kanyang boses ay naging mas malambot. Wala akong ganyan sa aking buhay. Isang babae na nagpakita na posible na harapin ang kahirapan ng may dignidad. At kung ang aming sanggol ay isang babae, gusto kong magkaroon siya ng mas mahusay na mga reference kaysa sa akin. Ang kanyang mga salita ay ganap na nakagulat sa akin. Sa lahat ng mga pagbabago na kinuha ng aking buhay sa nakalipas na mga taon, ito marahil ang pinakahindi inaasahan. Si Carmela ay hindi lang kinikilala ako bilang isang mahalagang bahagi ng pamilya, kundi aktibong pinahahalagahan ako para sa mga katangian na dati niyang hinamak. Isang karangalan iyon, sagot ko, tunay na naantig. Nang ibinaba ko ang telepono, nakita ko si Ricardo na pinapanood ako ng may ngiti. Magandang balita? Tanong niya. Ang pinakamahusay, sagot ko. Magiging lola ako. At tila sa wakas ay naintindihan ni Carmela na ang pagiging inang walang asawa ay hindi ang aking kahinaan. Ito ang aking pinakamalaking lakas. Niyakap ako ni Ricardo mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Ang buhay ay talagang may kamanghamanghang paraan ng pagsasara ng mga circle, hindi ba?
Ang babae na sumubok na ipahiya ka sa pagiging inang walang asawa ngayon ay gusto mong ituro ang mga prinsipyo sa kanyang anak. O anak na babae, pagwawasto ko ng may ngiti. At oo, ito ay isang magandang irony. Pagkatapos ng 6 na buwan, nasa ospital ako, hawak ang aking bagong silang na apo. Isang maliit na babae na pinangalanan Nina Carmela at Marco Nalina bilang parangal sa akin. Habang tinitingnan ko ang perpektong mukha na iyon, naramdaman ko si Ricardo sa tabi ko. Ang kanyang presensiya ay patuloy at nakakaaliw. Napakaganda niya, bulong niya, tulad ng lola. Tiningnan ko si Marco na pinapanood ang kanyang anak na may parehong tingin ng walang kondisyong pagmamahal na naramdaman ko nang ipanganak siya. Tiningnan ko si Carmela. Ngayon ay walang make-up, walang mamahaling alahas, isang bagong inalang na pagod ngunit nagniningning. At napagtanto ko na marahil ang tunay na circle na isinara ng buhay ay hindi tungkol sa paghihiganti o hustisya, kundi tungkol sa pagpapagaling at pagbabago. Alam mo, sabi ni Ricardo habang umaalis kami sa ospital ngayong gabi, 3 taon na ang nakalipas. Kung may nagsabi sa akin na ako ay magiging kasal sa pinakakahangahangang babae na nakilala ko at na magkakaroon kami ng apo sa kanyang pangalan, iisipin kong imposible iyon. Ang buhay ay puno ng mga imposible na nagiging totoo. Sagot ko, pinisil ang kanyang kamay. Lalo na kapag nagsimula sila sa, magpanggap ka na kasama mo ako. Dagdag niya ng may ngiti. Habang naglalakad kami patungo sa kotse sa ilalim ng nagniningning na kalangitan, nagnilay-nilay ako sa pambihirang paglalakbay na nagdala sa akin hanggang sa sandaling iyon. Ang nagsimula bilang isang gawa ng maliit na paghihiganti laban sa isang malupit na manugang ay naging pinakamalaking pagpapala ng aking buhay. Minsan, ang ating pinakamalaking sakit ang nagdadala sa atin sa ating pinakamalaking kagalakan. Minsan, sa mga sandali na nararamdaman nating tayo ay pinakanapahiya, pinakamahina, iyon ay kapag inihahanda ng universo ang ating pinakamalaking regalo. At minsan, kapag nagpapanggap tayong tayo ang gusto nating maging, natutuklasan natin na ang taong iyon ay nasa loob na natin sa lahat ng oras, naghihintay lang ng pagkakataon na lumabas. Ang paghihiganti? Opo, matamis. Ang makita ang pagkabigla ni Carmela, napakasarap. Pero ang tunay na tagumpay, mga mahal ko, ito ay ang makita ko ang sarili ko. Nahanap ko ang aking halaga, ang aking dangal, hindi sa tulong ng ibang tao, kundi sa sarili kong lakas. Sa isang kunwa-kunwarian, nakita ko ang totoo. Ang kasal ni Marco naging simula ng bago kong buhay. Ganoon talaga ang takbo ng tadhana. Kung gusto mo pa ng mas matinding kwento ng pagtataksil at revansya, i-click mo na ang susunod na video.